Hey, what's up? We're back. Kaming dalawa lang. We're back. We're back for... Siguro pag lumabas ng video na to, April. Ay, hindi, May na. Hindi, May na pag lumabas to. May na. Baka nga June eh. May, Hindi. patapos na, di ba? O mga ganun. Itong episode na to. Oo. Ano episode to? Episode 18? 18 ba to? 17? Hindi ko sure eh. 17 to, if ever. Oo. Yeah, so If ever. nakapanood yung episode namin na with, tawag dito, with a guest. Natagal, mahirap yung yung fucking shit na ginawa namin eh. Mm. Pero gumawa kami ng way para mas madaling mag-record. So, yeah. Actually ngayon, hindi pa nga siya Hindi pa siya tapos. As of recording this Yeah. episode, hindi pa tapos yung yung editing ng Mm. isa. Kasi ang dahil din nangyayaring shit na holiday. Oo. Nagkasakit ako and all the fucking shit na nangyari. Mm. Kaya sabi ko, record tayo it's lang para, gumalaw yung baso. Hindi, feeling ko na-miss mo na-miss mo mag-record. Ano Oo, ko, pinipiyok na-miss ako. ko rin. Kasi sabi ko parang na-miss ko yung kwento ng kung ano-ano eh, alam mo yun. Oo. Parang tagal Parang, kasi tayo na tenga eh. Oo. Parang Diba? alam mo yung feeling na ito yung time na parang makapagsalita ka lang na practice rin. Alam mo yun? Parang Oo, napapractice mo oo. yung speaking mo. So, yeah. So, kung may kinig kayo, ang topic namin for today is all about music, OPM. Music. Yeah, name it. Right. So, syempre, simulan mo tayo local, pare. Mm. Ito matagal na tong usapan na to eh, yung ano nga sinabi ko? Yung sa Nung OPM. na-record natin? Ano yung sabi ko sa OPM? Like, yung parang sinabi ko na, is OPM dying? Or, parang, yung OPM ba ngayon is parang, Uusbong? nag-e-evolve o Mm. muusbong? Mm. Or hindi, naalala ko, sabi kasi ni Chito Miranda, Oo, yun. yung, Yung kinote mo. yung OPM ngayon, mas madali Compare. Oo. noon. Tama ba? Tama ba yun, Ben? Parang ganun. Oo. Parang ganun siya, Ay, diba? mas madali ngayon Oo. compare sa noon. Yun yung parang yun yung naalala ko sinabi mo kasi 'di ba Parang parang pinapoint din niya. Oo. underground yung OPM nun eh. Yun yung parang naalala ko sinabi mo nun eh. Oo. Very Kasi underground. ang ano kasi nun, ang pinapoint ni Chito nun, like, sobrang dami nating platform today na Mm. kesa noon. Kasi noon talagang kapit yun eh. May manager ka, Mm. tatanungin mo yung Gigs and shit. yung bar doon na pwede ba kaming tumugtog kahit walang bayad, beer Mm. lang. Ganun yung parang nun yung eksena nun eh. Hindi naman siya Mm. na parang alam mo yung sa ngayon, yung mainit na panahon ngayon, di ba? Kami yung batang Oh. 90s. Takinang sinabi na po ta. Yung tawag doon, Kami suspend nga, yung klase kasi oh, kami nga, mainit. kami nga binibilad yung araw. Tangina mo, matanda ka na kasi ngayon. Ay, So, iba na ba kasi yung init ngayon? iba yung init ngayon, compare mo noon. You know? Na, Aabot daw ng 52 eh, tol. kaya nga, aircon mode talaga. Huwag lalabas. So, back to the topic. Ngayon, kasi, I mean, hindi naman siya masama. Like today, hindi siya masama. Like, maganda nga siya for the scene eh. Kasi Yeah, it actually. makes easier for musicians or upcoming musicians na puta, gawa kaya ako kanta. Parang gato ginagawa natin. Podcast, dahil sa podcast na ginawa ng Spotify, nagagawa natin 'to eh. True. May platform. May platform na siya, Mm. oo. Well, Which is dati dati, wala. mahirap talaga. Ang ano pa noon sa radyo, Oo. tangina Number pag nakuha number mo yung one. radyo, 'di ba? Pag nakuha mo yung radyo Mm. noon, tangina, tsaka lang makapapakinggan, tsaka yung mix, MTV, Yun lang yung parang way of distributing like music songs nun. before eh. Uh, like yung Sponge C- Cola, CD pa, 'di ba? CD pa yun, mga si, album. from cassette to ang daming evolution na nangyari para papunta tayo sa ano na to. Well, ngayon,
Though, syempre, sa sobrang dali rin ng pag-make mo ng music, yung supply din, sobra like, mas nakikita Mm. mo yung ano eh, mas nakikita mo yung parang, yung iba di talaga magandang kanta. Alam mo yung ano, Quantity over uh, quality na ba? oo, pero it's not bad. It's like, mas nakikita mo kasi siya, di ba? Mm. Compared nun like puta hindi yun lalagpas sa recording hindi siya lalagpas sa hindi siya lalagpas sa radyo, 'di ba? Kung hindi siya patok, kung hindi Oo. siya maganda, 'di ba? Oo. So tangina di ka papakinggan. So tangin ang daming ganun ngayon na well, it's good for the for the scene. Kaya ang dami ring umusbong na genres rin ngayon like P-pop, alam mo yun. Pero alam mo ba pre, this thing na about P-pop, nakita ko lang din si Julina Magdangal. Tangina Hmm, napakasikat pala nun. grabe. Oo, nakita ko din sa TikTok 'yun. Like, Like what? grabe yung fame niya. May dolls po. Para siyang ano, Taylor Swift nung panahon Oo. niya. Oo. Parang gano'n yung kasikatan niya nun. Yung damit niya, her own thing, like, alam mo yun? Alam mo siya yung Siya parang sa kanya sumusunod yung trend. parang siya yung pagchichismisan ng mga matanda. Ano suot mo? Oo, oo. Gano'n, eh. Sabi ko, like, kilala ko naman yun si Oo. anong pangalan ulit? Sorry. Julina. Ay, si Julina. Julina Magdangal. Joanne. Oo. Kilala ko naman siya, pero like, hindi ko siya nung bata ako, parang hindi ko siya nakita or na-sight, na ano Ganon siya, siya. superstar Oo. siya sa mga magulang natin. Sa Naabot. mga generation ng magulang natin, eh. Tsaka Feeling mga ko. kuya, mga 90s din. 80s, Ah, early, mga late tito't 80s, tita. ganun. Oo. Tapos, ang nakilala kasi natin siya sa sa artista na siya eh. Artista, oo, dun ko na siya nakilala, eh. Kay Marvin Agustin and yung tambalan nila nun, di ba? So, tangina. Mm. Grabe pala yung mga ganun. Sabi ano, isipin mo yung may istorya ako narinig na grabe daw sa airport, eh, kung paano siya abangan. Oo. Like talagang bababa pa lang siya ng eroplano may mga tao Oo. na sa baba, nanghihingi ng ano, autograph, wala Mm. pang cellphone masyado, wala pang camera nun na like Walang camera nun. Lahat yung yun, di camera nun film pa, like Oo, film film. sheet pa yun. Yung papa-develop mo pa tapos parang 1 week mo pa makukuha yung mga picture, Oo. Sana 'di hindi ba? ang tawag doon yung hindi yung masisira sa pag i-develop na, di ba? Oo, oo. Yung sa Yung tawag doon. yung strip, film strip, Yung film strip na yun. yung film mismo, 'pag nasira Oo. yun, yung negative na yun, Mm. wala na yung mga picture mo. Oo. Yeah, so, nung nakita ko lang itong umusbong tong Beanie, like, iniisip ko, paano sila sumikat Like, at this time. Like, feel ko parang sakto rin siya at the same time. Pero kasi dati, may sikat rin na girl group nun. Wala mo ano. Yun ba yung sumikat sa ano, sa Showtime ba yun? Hindi. Ano? Sex Ano ba, bomb. Pinoy ah, At some point, yung kanta nila na, yung appear tayo, yun. Basta merong ako nakitang kwento nun, na ang parang dami kasi nila, eh. sila yung parang first na parang may nag-air sa ibang bansa. Yung kanta nila, parang ganun. May record na gano'n. Oo. So, feel ko at this point, bakit siya feel ko at parang timing na sakto yung usbong rin ng Bini. Bini, Kasi kung isipin natin, lifetime natin, like, we're parang 20s, mid-20s tayo ngayon, di ba? Kung mid-20s, isipin mo uh, yung age natin, yung culture ng music nun, it's all about bands. hmm, true. Bands, onting K-pop sa gitna, unting labas Boy ng band, K-pop, boy band. Pero hmm. yung in terms of sa Pinoy, meron lumalabas nun eh. Pero hindi siya sumisikat ng ngayon. Oo, oo, may mga lumalabas sa grupo, yung ano ba, yung parang usbong ng Bini ngayon, hindi siya uusbong sa time natin dati. Oo, hindi. No, gets parang gano'n Oo, ba yung sinasabi mo? ganun. Oo, oo. Kasi nga Kasi
I mean, hindi ko downplay yung kanta, which is maganda naman talaga yung kanta nila. Oo, oo. Pero kasi, kaya ko na-explain to, yung mga nakikinig ngayon na parang nagustuhan yung kumakanta, gusto yung ganong type of music, is hindi di nila masuportahan yung mga nauna kasi bata pa tayo. Yeah, parang yun yung gusto ko Yeah. i-point out. Oo. Like So, hindi namin dina-downgrade ang BINI and everything. oo. Well, fan ako ng BINI. Ano ba yung Oo. una mong kanta na nalaman mo sa BINI? Actually, Salamin. Actually, alam mo ba, bago ko pakinggan yung Bini, una ko nakita doon si Mika. Mika. Kasi nakita ko lang Mika. siya nun sa Instagram. Sabi ko, sino to? Parang sa girl group to. Follow ko nga. Ganun lang. Tapos Tapos, doon ka na napasok sa oo. BINI. So, eto, balik tayo dun sa parang maraming lumabas na na group nun para lang sila sumikat din ngayon. Alam mo yun? Mm, Kasi generation to generation, parang at some point may magle-level up eh. 'Di ba? true. For Tsaka, example, Accelerate. ayun, Accelerate. Akala ko pre-20, iniisip ko, tangina, tawag na sabihin ko. Pero Accelerate, if Accelerate, 'di ba? yung mga dyan, Sa GMA. listeners natin Sa dyan, GMA, 'di ba? GMA. Kung alam niyo yung Accelerate, medyo OG kayo guys. Oo. Kasi ako sumuporta ako sa kanila noon eh. Kahit na Tatandaan ko alam 'yun. ko, kahit na hindi sila like, kasi parang nagiging stigma nun 'pag siyempre boy group, boy band, tapos yung mga makeup pa nila ang Yeah, kakapal. So, parang ang stigma nun 'pag sinusuportahan mo sila is ano ka, you're gay. you're gay, 'di ba, Oo. basically. So, Mm. yun yung nagiging stigma nun. Pero ako, kumbaga sinuportahan ko pa rin sila, shine-share ko sa Mm. Facebook yung mga kanta nila, Early like days of Facebook. early days of Facebook, 'di ba, shine-share mo yung Oo. YouTube link, yung mga lyrics, I love you girl." Tangina, yun yung kanta na yun, Mm. kabisado ko pa yun hanggang ngayon. Yes. So, yeah, meron ding iba yung girl group ngayon, like yung Manila 48 ba yun? Yun meron actually alam Madami ba ko, talaga sila? marami yun. Meron Ba't kasing sila madami? Japan 48, merong iba-ibang bansa yun, eh. So Korea, for 48 sila? hindi. Okay, Hindi alam. ko alam, eh. Hindi ko alam, eh. Search na lang natin, Bakit Manila sila? 48. Pero Manila alam ko marami 48 yun, sila 'di eh. ba? Parang nakita ko dati sa FB nun, like, Girl group. Oo, marami nga sila. yeah, so, I mean, Dito si Kulin. yun. For me, kung ganun karami, ang hirap makinig eh. Mahirap talaga. Alam mo yun. Pero di naman masama, pero alam mo yun, if in a listener's perspective, gusto mo kasing makikilala mo yung yung kung sino Yung yung nasa members. members eh. Tayo na napakaraan eh, choir gago. Hindi ba? I mean, di ba? Di ba? I mean, kung gusto nila madaming ganun, edi okay lang. Pero for listener perspective, mas gusto kong May nakikilala oh, ko. Tsaka true. yung, pag dumami na kasi yung voice, di mo na siya madi-distinguish sa tenga mo. Hmm, Unless video. hmm, true. Yeah. Yung 17, nadadawihan na ako sa kanila, eh. Ilan ba sila? 17. Puta. Talaga ba? Yung K-pop group. Ah, Alam Takinang ko yan ba? 17 sila, eh. Search nga Gago. natin, 17 K-pop. K-pop, how many members? Tingnan Yeah. natin kung ilan sila. 13 lang pala. Sorry, 13. Bakit fake news 17? pala ako. Ewan ko. Dati kasi akala ko, kaya sila 17 kasi 17 sila. Kasi di ba number eh. Puta, ba't ka magsasabi ng number kung di kayo di ba? Yung ngayon nakalagay, sabi as of Google, 13 members. Pero Okay. ang well-known ng 17 sa nila, choreo. Mm. Like, grabe choreo nila, like sabay-sabay talaga. Mm. Compare sa ibang Oo. groups. So, nasa na yung pinag-usapan yung sa Manila 48. So, ano pa yung Mm. sumunod doon? Tuloy ko meron pa eh. Ay, Yung hindi. yung nag-flop Ano? Hindi ko alam na yun. girl group. Ano? Di ko lang kung kasabay ng BINI to, eh. Well, flop mangyayari talaga at some point. Mayroong grupong ganun talaga. Yung sila, yung hindi sila sabay-sabay sumayaw. Yun ba yung sa ASAP?
Ang ASAP Showtime. Girl group ba yun na parang sumayaw lang sila? Girl group 'yun. Ay, ba? Oh, Ano alam ko nga si, ano, 'yun? si Chi Filomeno. Yun ba yun? Oo ata. Ano Oo, pangalan alam nun? ko yun. Hindi Ang ko alam. pangalan, Chi Filomeno Girl Group. Yung hindi sabay-sabay sa ASAP ako, natatandaan ko yun. Wait lang, ito search natin. Yung Makikita kanya-kanya natin. silang dance step. Girl Trends. So, totoong girl group sila na kumakanta, Girl ganun? group. Oo, Or, girl group talaga. Like parang ano oh, sila ng hindi to Girl Trends. Hindi tol. ano yan? Nandito si Maris eh. Hindi ko alam yan, pare. Wala ko alam dyan. Hindi yun Girl Trends. Mm. Iba pa. Basta Yeah, meron isang girl group so na sa nag-flop. listeners, alamin nyo. Wala akong alam dun. Basta yun So, sa yeah. Pilipinas. Tsaka, isa pa, feel ko bakit sila sumikat ngayon. Kasi Tagalog yung kanta nila. Taglish. Pero, alam mo yun, Tagalog Yeah. yung, Mm. pansin ko for the last 5 years, 7 years, ang pinaka sumisikat na kanta is Tagalog. As of now, Tagalog lagi. Moira. For P-pop. Hindi. For all OPM music. Mm. Pansinin Okay. mo, December Ave, puro Tagalog. Naglabas sila puro Tagalog. Napakasikat. Si I Belong to the Zoo, Moira, Ben Sana. and Ben, name it all. Puro Tagalog, Juan Tagalog. Carlos. Pansin mo, Demonyo. di ba? Ano pa ba? Ano yun yung kanta ni, ano ngayon ni JK? Buwan. Pinagmukha mo ko nga. Ano yun? Tayo'y lumilipad. Pantropiko. Patrophy compo. Hindi, so, gets mo yung point ko. Like, pansin ko ngayon, wala na Pag ganong English Tagalog. songs. Tsaka Tagalog na yung mas sumisikat ngayon. Kasi dati, SB19. SB19 din. Puro Tagalog, di ba? Diba? Kasi feel ko nung dati, like in dati, merong mga English na sumisikat. Like Hail, The Day You Said Goodnight, 214. Actually pre, ito Di ba? fun fact, sorry. Hindi ko alam na Pinoy band yun. Gago. Oo, legit. Yung The Day You Said Goodnight, tsaka yung ano ba yun? Yung She's Already Taken. Yun ba yun, di ba? Yun. Hindi ko alam yun na Blue Philippine band Sky. sila. Blue Sky and Tomorrow. Yun, hindi ko rin alam na Philippine band yun. My God, like, bro. Dati nung high school to, yung una ko sila narinig. Kaya kanta ko, pero hindi ko alam na Pilipinong banda sila. Hindi ko alam na OPM yun. So, Tsaka ko lang nalaman nung college lang. Fun fact. Weh? Yeah, good. Tang ina mo. Kasi nga, western shit. Puro, ako naman sa music, puta na kung usually, pinaka taste ko sa music ngayon, hindi ako yan, OPM yan, yung mainstream shit. Pero yung ayoko sa mga listeners, sa mga nakikinig, pinaka kung gusto ko i-share sa inyo na ayoko i-gatekeep is yung Sleeping at Last na grupo, na banda. If sila yung kumanta nung Chasing Cars. Chasing Cars? Gagi, ano yun eh? Ay, kinover nila yun pala. Snow Patrol yun eh. Snow Patrol ang Chasing Cars. Kinover nila yung Chasing Cars, tapos na sila sa sila yung kumanta ng mga OST ng ng mga Twilight, ganyan, or ibang mga shows. Check out Sleeping at Last. Pakinggan mo din, Trey. Sige, I'll try. So, yun nga, yung mga Tagalog songs, yun yung sumisikat. Yun nga, hindi ko naman siya hate. Like, pero minsan kasi may at some point na, ewan ko, listener kasi ako eh, parang, kung sanay ka nakikinig ng banda na nag-i-English, tapos na-miss mo yung English song nila. Tapos, wala ka nang makitang ganun. Puro Tagalog na kasi. Parang naisip ko parang
di ko naman, di mo naman magagalit sa kanila kasi, syempre, hanap buhay nila yun, eh. Di ba? Di ba? Siyempre, Hanap oo. buhay. Kung ano yung sikat, bakit di yung tugtugin? Like December, for example. Like, Hmm, grade 6 pa lang ako, 2009. Kilala ko na yung banda na yan. Ganun katagal. true. So, alam ko yung English songs nila na, ina napaka, one of the best para sa akin na mga kanta ng December Up is English. Magaling sila si Zel magaling gumawa ng kanta na English English. songs. Like Yung parang sakto eh. galing eh. Oo. Like, Tsaka yung lyric, tsaka yung pre, wait lang, si Zel nun, naabutan ko yung voice niya na hindi pa ganun kataas kumanta. ayo eh. Yung underdeveloped na high. Hindi pa siya ganong bumirit Hindi pa ngayon. ganun tumirit. So, feel ko yung birit na yun, siguro practice siya, lessons, and siguro Mm. experience na rin. Pero Mm. yung raw na, alam mo, pag try niyang taasan yung boses niya, alam mo na parang pilit, pero okay lang eh. Pinipilit niya. Pero okay lang. Ganun yung kanta ng Sleep Tonight. Yung unang-unang Sleep Tonight, hindi yung sa Tower Sessions. Iba pa yun eh. Mga latest yung 2011 na ata yung Tower Sessions na yun. Meron Yes. meron isang kanta na tawag doon, si Andre, si Jello yung nag-introduce sa akin nung high school. Sabi niya lang sa akin pakinggan ko. Then ever since hindi na siya nawala sa playlist ko. Like pinakikinggan ko 'yun kapag nasa biyahe ako, nasa workout or what, or pag depressed ako, malungkot ako, pinakikinggan ko 'yun. Hmm. Alam mo ba yung kantang yun, Dre, yung pinakilala mo sa akin? Hindi, ano yun? Hindi mo alam? Hindi, Ayan. sabihin mo, di ko na matandaan eh. Breathe Again, yung pinakilala niyang Ah, kanta. yung una nilang English like parang 2014 na yun eh, Mm. 2013. Pinakilala mo sabi mo pakinggan mo 'to, Pids. Yan, maakas yung kanta Ah, 'to, sabi mo. Tapos putang ina nung pinakinggan ko, ah, holy shit, na-hook ako agad. mm, Kasi siyempre ako mahilig din ako sa English shit eh, kahit anong mm. English, shows, music. Kasi Ah, aminin ko sa OPM dati hindi naman talaga ako ma-OPM. mm, Ang alam ko lang na OPM nun is Glock 9, mga ah. ganyan lang. Mainstream Tsaka, shit. oo. Tsaka ba't ko kasi sinasabi parang laging puro Tagalog? Pero kasi, meron kasi mga banda na magaling din. I mean, magaling din sila at the same time, maganda yung kanta nila na English. Hindi lang True, umaabot sa true. mainstream. Like, Ben and Ben, for example, pero Ben and Ben, ano na eh. Alam mo yun? established na kasi. Ito, Over October. Parang narinig ko na nga yan. Pakinggan Ikaw nyo rin nagsabi ata sa akin uh, yun. yung Wait. Ina, kahit hindi mo, kasi ako, as a listener, hindi ako yung nakikinig through emotion. Okay. Like, Kumbaga, for example, uh, hindi ka, kunyari, malungkot ka, hindi ka ganun. hindi. Papahingin ko lang kasi ang ganda eh. Kaya, kaya. So, hindi ka yung type of person na, kunyari, malungkot ka, makikinig ako sa mga malulungkot na kanta. Hindi. At Hindi ka meron, ganun. I mean, siguro may mga times din. Kaya 'Di ba? I matataas mean, sa boses hindi. mo. 'Di ba, taas ba? Hindi ko I mean. pero 'di Sige. ba? At siyempre tao lang din ako. Pag gusto ko rin ng parang senti, tama Mm, itong playlist, parang ganun. Pero in general, hindi ako nakikinig ng music true emotion. through emotions. Like, Mm, yung kanta ng Over October na Wait, pati yung Arbitrary. Ina, napakaganda ng sulat na kanta na yun. Like, minsan kasi naielibs ako sa sa simpleng sulat ng kanta. O kaya yung sa rhythm or solo or anything na maganda sa music na yun. Magagandahan ako. Though kasi mm. ako, hindi ko naman na alam mo yung pag mainstream na, hindi ko siya pinapahinggan kasi nandiyan na yun eh. Mainstream na siya eh, So ako, naghahanap ako ng mga kanta nun na hindi na mainstream. hindi mainstream. Na nagulat rin ako na sumikat. Ibig Like, sabihin, parang maganda taste mo. Nandun yun. I Given. mean, hindi ako magyayabang pero I don't know if maganda talaga Well, taste sa music ko. galing na sa akin. Ayaw niya Ah. eh. Ayaw niya eh. So, galing sa akin.
Alam ko I na mean, maganda taste niya sa oo. music and shit, 'di Yes. ba? So bago tayo lumagpas sa topic. So yung Beanie, ulitin ko lang, is Ah, napakaganda ng timeline nila. Parang napakalaki ng kanilang pwedeng gawin sa ano nila sa sa kasikatan kasikatan nila nila. ngayon. Mm. Pwede sila At like, ang mag-shows, new grabe din kasi yung songs. pinaghirapan nila, pre. Like Di ko alam. yung hirap nung storya din nila. Oh. Kung isipin mo din yung SB19, yung storya ng SB19, mahirap din talaga. Like, Mm. basta super dami. Like, hindi enough yung podcast na to para i-discuss yung paghihirap nung story, yung pag-usbong nila. Yeah, Kasi ilang SB19 pala. SB19, nakalimutan ko sabihin din. 'di ba? SB19, ilang beses silang muntikan na mag-break up, 'di ba? Umalis na, nagwatak-watak na yung grupo. Nagstay lang yung isa, si Stel. Yun siya lang yung Oh. nagstay para tawag doon mag ano sila ulit, bumalik-balik sila ulit, Mm. parang gano'n. Si Beanie, nakita ko yung mga clips nila na nag-handout sila ng flyers na para pakinggan sila. Hindi pa sila Mm. sikat nun at that time, 2021, 2022. Mm. Postbong pa lang sila. Hi, hello po, pakinggan niyo po kami, kami po ang Oo. Beanie. Nagpapakilala pa lang sila. Oo. Like, 'di ba, gano'n yung hirap nila. Pero ngayon 'pag sinabi mong Beanie, Mm. kilala even internationally. Oo. So parang see the parang the fruits of their labor, yung Mm. makikita mo yung paghihirap nila and everything. Ang laki, ang dami nilang puwedeng gawin. Oo. Puwede silang mag-acting, ABS sila, eh. Puwede silang mag-acting, Oo. puwede silang ang dami nilang projects na puwedeng gawin. Mm. Go. Siguro ang ano lang, ang may papayo no. Siguro Wow! ang ayoko lang ang ayoko lang gawin nila is gumawa sila ng kanta just because para sumikat. Yun ang gusto ko sabihin, eh, pre. Eto, kasi dahil sa sinabi mo yan, Oo. ang BINI, hindi sila umalis sa ano nila, concept. Ano ba concept nila? For Di ko alam eh. for girl groups kasi, girl groups, for example sa K-pop, may mga concept 'yan. Kahit mga BTS 'yan, may mga concept 'yan. Mm. Concept meaning parang ano ba yung ano nila, yung main Way of theme. writing process, ganun. Parang gano'n, main theme, main branding. Like for Twice, ano ba yung mga kanta nila? Oo. Fun, fast, 'di ba? Like Oo. catchy. Gano'n Mm. yung branding nila. Mm. BTS, ano ba yung theme nila, ano concept nila? Actually dahil yung nag-iba na yung BTS eh. Dati Oo. iba yung kanta nila, 'di ba? Compare sa kanta nila ngayon. Yung latest parang disco pop na ewan eh. 'Di ba? Nag-ano na, nag-shift na yung concept Mm. nila. Yung kinagustuhan ko sa BINI ever since dati, gano'n na yung concept nila sa mga kanta nila. Mm. Like sa mga music video nila, gano'n pa rin. Like, Mm. girly, gano'n yung ano nila, parang audience nila eh, sa girls and yun nga, very girly yung ano Oo. nila. Yung attire nila, colorful and everything. Oo. Tapos, hindi sila umaalis dun sa ano eh, sa strengths nila, which is Oo. maganda. Yun yung kinagustuhan ko kay Mm. sabi. Nika! Pag nakikita mo 'to, shout out. Tawag dito yung meron pa rin yung ano eh, meron kasi yung at some point na parang yung gusto ko ring banda like parang gumagawa sila ng para sa ganto, para sa ganyan. I mean, hindi naman masama pero Para sumabay sa trend. oh, Pero hindi just sila, I mean like 'di ba? just write your own music kahit ano pang ano yun, kahit anong topic, alam mo yun? Mm. Like kahit at some point December na feel ko yung ganun eh. Pero kasi maganda pa rin yung kinalabasan eh. Oo, oo, ganda. 'Di Ibig ba? sabihin magaling pa rin silang talagang Magaling sila banda. talaga. At saka ano talaga sila tawag dito parang ang tawag doon? Established. Hindi. Parang Ano, madali silang magano sa mga kanta nila. mag-adapt? Oo, nag-a-adapt rin sila. Mm. Tsaka one of the cleanest tones ng gitara. Hmm. Si Jed. Alam ko Jed yung pangalan ng gitarista nila. Naalala ko yung ano yun, PRS guitar yan eh. Kasi naalala ko kami ni PR. Sabi niya, yung gitara niya kamukha ng December of. Which is kamukha naman talaga. Gitara ni PR? Oo, yung electric niya nun, Hmm. kamukha nun. So, idol namin yung yung gitarista ng December of eh. Kasi naalala ko tinuturuan pa siya
ni Kevin, kabatch ng kuya ko, Kevin Guruma. Kilala ni Jones yun eh. Tuturuan siya ng mag-gitara. Like sabi niya, etong December napakaganda ng malinis tumugtog. Kumbaga, Mm. ganun sila. Solid. Ganun Tsaka yung production, yung post-production din. Pre. yeah. Kasi hindi naman ano eh, kung isipin mo sa lahat ng music sa OPM, kahit Mm. gaano kagaling yung ano mo, kung hindi okay yung post-production, yung Oo. pag-produce ng music, Oo. hindi rin epekto. So hand in hand sila. Oo. Magaling na yung banda, magaling pa sila mag-produce. Mm. So yung music nila talaga kahit sumabay sila sa trend Oo. Pero na gumawa lang. ito lately gumawa sila ng ano ng English song ulit eh. Bago? Bago. Hindi ko pa Ako rin hindi ko napapakinggan. nakapahinga pero ng beats lang. Yeah. Alam mo Ano? isang tawag doon parang isang banda na sobrang naging mainstream siya pero sobrang nag-caught din talaga siya Agsunta. sa tenga ko. Hindi Agsunta. Ano? Like sobrang ano nila, genre breaker nila sa band ano. At this time, tapos ganun yung style nila, disco pop Four of Spades. or spades. Like nung narinig ko yung Yeah. mga kanta nila, Yeah. like breath of fresh air when I heard Yep. them first Yep. singing Hey yung mga Barbara. solo nung gitara, Hey Barbara. Yep. Ang ganda. Like Mm. parang holy shit. At this New. time, 'di ba? New Pero sound, yeah, nangyari. Di ba siya new sound pero new parang trending na new way of like yung kanta nila, yung sound nila. Oo. Sadly, hindi sila nag-fruition. Kaya Hindi nga sila eh. pero ang ganda, ang galing nila. Nagaling talaga sila. Yeah. Alam mo ba, ito, meron akong sasabihin dyan eh. Alam mo ba, dati sa YouTube, yung Four Hmm. of Spades, di pa sila sikat nun yung pinakasikat nilang kanta, which is yung Mundo. Okay, Napakinggan ko yun sa YouTube ng Raw. Hindi mo maintindihan. in-upload. Oo. Kulay, yung parang thumbnail nun or yung video niya kulay dilaw. Pero ngayon hindi ko na mahanap eh. Sabi Baka ko, tinanggal na. siguro, sabi ko, puta, ano to? Parang, yung melody lang na halos naririnig ko, onting chorus, onting ano. Tapos nung Ito'y nag-play, magiging ikaw. Yun, di ba? tapos nag-show sila sa FEU, sabi Hmm. ko, alam ko yung kantang yun Napakinggan mo na. Sabi Like, ko, yun na, sabi ko, nang narinig ko lang na mas malinaw. Sabi ko, maganda, tas yung solo. crisp. Grabe, chef's kiss, pre. Ooh. Isipin mo, Blaster. grabe yung memory mo sa tol. Grabe yung Mm. auditory memory mo. Pre. Like when you hear something, like parang naka-embed na yun sa sa memory mo. Like parang kunyari may marinig ka ngayon na kanta, tapos magustuhan mo, like talagang pinakinggan mo talaga. And then a few years later, 5 years later, pakinggan mo siya, ay maalala mo, feeling ko. Naalala ko tuloy yung bandang Sud, yung Sila. Wala pa nakakaalam na gano'n nun eh. Like sa YouTube ko lang nakikita din yun Sila? Oo. Ano yun? Inano ko lang yun. Sabi ko, i-tweet ko atong chorus, yung chorus na to. Walang sagot sa tanong mo bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Ang daming Walang papantay sa'yo. Pinost mo yun? Pinost ko yun. Lyrics? Nagpo-post ako ng lyrics lang nun sa Ano to? Twitter. Sa Facebook? Twitter. Okay. Ay, kung may kita mo yung Twitter ko doon, puro lyrics lang na kanta yun. Tatanungin mo lang ako kung anong kanta yun. Yun lang yun. Meron pa yung Between the Trees. Ang ganda rin yun. Well, disbanded na sila. Sila rin? Hindi, Yung banda. Banda yun, Between the Trees. Pero disbanded sila. Maganda rin. So, tawag dito, tangina, parang gusto ko kwento yung discography ko din ng music eh. Kwento mo na. Ito. So, since na-mention mo kasi yung Hill,
babalik tayo sa pinakabata. Grade 4. Siyempre, ang una kong napakinggan nun, siyempre sila Neo. Kung ano yung sa playlist ng kuya ko, Neo, Ah, Kaleidoscope, Halo-Halo, onting, sino kumanta yung Huwa. Basta halo-halo yun. Merong banda rin na magaganda. Pero ang pinakatumaktak, solo. solo, like, Mr. Big, Aerosmith, sino nga yung magaling mag-gitara na yun? Van Halen. Napakinggan ko yun at such an early age na hindi ko akalain na parang mag-ano sa akin yung music na yun. Parang tatagal sa Tatatak ano. sa'yo. Tapos para mag-evolve. So, eto na nga. Grade 4 ako. Ano tayo nun? 10 years old? 9? 9, di ba? So, at that point in time ng buhay ko, nakikinig ako ng Dream Theater. Ang sa di nakakalam ng Dream Theater, isa siyang progressive metal na banda na tang ina. Ang mga musicians, kilala nila tong banda na to. Like legit. Lalo na kung mahilig kayo sa technical or like technical and soulful music. Hmm. Kasi mahirap gawing technical, mahirap maging soulful yung technical. Mahirap Oo, din maging oo. technical yung soulful. Hmm. Dahil sa kanila, ano nila, pwede silang mabaliw. Balance. Pwede silang mabaliw na ilalabas sila yung musical genius shit nila sa pagtugtog nila. Wait lang. So kung so Pangalan kung Dream Theater? so kung open ka sa ganung type of shit ng music, at hindi ka mababaduyan Ah, agad. naalala ko na 'to. Kung di ka mababaduyan agad at may time ka na parang tangina pakinggan ko nga to. Grabe. Like well, meron din sila mga influences like Rush. Hmm. Di ko sure kung ano yung hindi Black Sabbath ang ano nila. Like parang open your mind, open your Oo, ears. open your ears. So, nung time na yun, tangina, bata pa lang ako, nakapakinggan ko yun. The way you solo, like, nagagalingan na ako nun eh. Like, yung drums, lahat sila Hmm. magagaling. Drums, bass, keyboard, guitar. Hall of Fame. Walang tapon. So, Gano'n yung level nila. alala mo yung send mo sa akin si video na nagda-drum solo la, si Thomas lang. Oh. Isa siya sa mga tao na nag-audition sa banda na yun. Ah, Kasi, okay. kasi umalis yung main drummer, si Mike Portner. Well, which after 14 years, bumalik siya ngayon. Hmm. Bumalik na siya ngayon. So at that point, hindi siya napili. Ngayon ano pala yung nandito pa rin yung banda? Oo. Ano pa rin Still sila, ongoing. like Oo. gumagawa pa rin sila music? Mm. So, yung time na yun, parang sabi ko, tangang galing naman ng mga to. And nung time na rin na parang isip na ako. Then, syempre dumating na ibang music like Hail. Example, Hail. Hmm. Sabi ko, tang ina, walang kwenta. In terms of musicality sabi ko, Oo. kasi at that young age, na-wired yung brain ko na into that music eh. Like, Hmm. a human can go to that extent ng level na, putang ina, ganun ka pwedeng years of practice, pwede mo ma-achieve yung ganun. Gano'n kagaling. Ganun Gano'ng level. kagaling. Oo. Though, hindi ko na-appreciate yung musicality ng mga ng mga Hmm. banda na yung basic Sumikat. like alternative, like parokya, low, gusto ko pa rin sila. Like, gusto ko pa rin music nila, pero hindi ako na gagalingan. Gets Kasi ba? nga yung standards mo Oo. is Pero set na. pero nabago 'yun nung nag-drum lesson ako or nag-gitara ako. Like, minsan kasi simplicity is the best. Yeah, Ganun. true. So parang yung yung musical ano ko na parang nag full circle eh. Full set comment. Like na-appreciate ko rin siya nung tumanda rin ako. Hmm. Magaling rin. Alam mo yung linis ng tugtog, mga ganun. So yeah, at siguro ito 10, 12.
nagbanda yung kuya ko sa sa Mapua. So, ang naging nila, naging genre nila metalcore, naging screamo. So basically, Okay, oo. ang metal, maraming subgenres 'yan. NU metal, marami to, death metal, thrash metal, Ang power dami, ah. metal. So ito, para mag-gets yung kung ano yung sinasabi ko. Yung power metal, isipin mo, mabilis yung kanta and gumagawa ka ng kanta na papatay ka ng dragon. Ganun yung way of writing nila. Pakinggan mo, Dragon Force. Para kang papatay ng dragon. Legit. Pero lahat 'to Tapos, 'pag may metal, may scream talaga? hindi. Hindi naman? Ang mga naunang metal like Iron Maiden, metal 'yun. Like yung old school na metal. Kasi yung OG, metal OG ngayon, metal. parang naging evolution ng metal is like mabigat grunge, like yung mga ganun, screamo. Wa So yung kila kuya, screamo, ay may screamo pero merong kumakanta. Like into Okey. chorus. Actually, ang hirap din nun, Yep. sobrang Uh, hirap nun, sakit mm, sa lalamunan nung mm. screamo na yun. So ganun yun yung banda niya nun. No, medyo sumikat rin sila sa underground. Tapos, siyempre, nahook rin ako nun. Na-hook ka sa Like, banda? nahook rin ako sa kanta nila, sa banda rin. Like, ang dami ko napakinggan Memphis Mayfire, uh, nakalimutan ko ng mga pa, Bless the Fall. Ayun, ano muna pala, December Ave, tapos yun. Okey. Yun. Dumaan din yung chasing, sa Snow Patrol in between. Dun. Yung Basta Chasing halo-halo Cars? yun. Chasing. Halo-halo rin yun. So, ito na, high school, dumating na 2013. Hindi ko makakalimutan to. 1975. Ito na yung mga peak years. Oo. De, tsaka at this point in time in 2013, parang ang OPM nun is parang saan siya pupunta? Saan siya pupunta to the next generation? Hmm. New generation na banda. Kasi sikat na yung PNE, Shikusai, Kamikaze, Urbanda, bla bla bla, Silent Oo, like Sanctuary. sikat naman na Sikat. sila before pa tayo panganak, Oo. eh. 'Di ba? Tama Ano ba? pa? Six Cycle Mind. Oo. 'Di ba sikat na Six. sila before pa tayo Oo. panganak? Hmm. Oo. Six Cycle Mind, Hail. Alam mo, marami nang sikat na sila. So at 1998 tayo, eh. at that point in time, sinasabi ng iba, naalala ko, OPM is dead, blah blah blah. No, hindi pa tayong OPM. Hindi lang kayo pumunta ng gigs. Kasi True, nandun yung true. mga upcoming bands. So balik tayo sa sa 1975. God damn. Hindi ko akalain sikat sila. Legit. Sino? Yung 1975. Okay, 1975. Akala ko Ah, tangina mo, akala ko sabi mo kasi balik tayo sa 1975. Kaya lang yung so mindset akala mo ko, year. Okay. tangina mo. So the 1975, balik tayo dun. Hindi ko akalain sikat sila kasi alam mo ba, hindi ko sila nagustuhan ng una. Kasabayan to Ano ni nga ba yung kanta nila? Chocolate, Girls, City, Just Girls, Breaking Hearts. Di mo alam yan? Hindi ko sila like, hindi ko Pakinggan sila mo. vibes siguro. Pakinggan mo, Megan vibes mo ngayon yun. Like, the way na-wired siya sa utak ko. Kasi alam mo ba't ko di ko siya gusto nun? Nung una, bakit di mo gusto nung una? Ang lakas ng accent ni Mati Healy nun, na British. Ah, Tapos, ang bilis siya magsalita. Hindi ko maintindihan yung kinakanta niya. yung lyrics, di Ah, siya ma-enunciate ng me, words. na 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 na. Basta ganun. Sabi ko nung, hindi ko siya alam mo yun, shit, this is good. Pero maganda yung sound. Hindi ko lang maano Yung yung lyrics. So, yung ah meaning nung song, ganun. pero nung humaba rin yung parang na-appreciate ko siya dahan-dahan. Pag ako yung Sex, Girls, then, madami rin silang mga new songs nung college na eh. Like yung, may exclamation point. Ganun, ipalan na eh.
Tapos yung marami silang kanta like parang pag sinearch mo na sa Spotify, may kita mo na yun nila. So, at that point, parang sabi ko, dun din nagbago yung musical taste ko na mag-venture into other Naging open ka na. genres. So, ito rin year na di ko, lately ko na rin nakilala tulad ng Over October. Nakilala ko sila 2018. Banda sila noon 2014. Mm. Diba? Like, si Kyo din, 2017. Alam mo ba, kalimutan ko sabihin to nung nag-guest tayo, si Bicos. Nalala ko si Bicos kasi. Sa TNC ako nun Nagdodota. Oh, Nag-push siya ng kanta because Marlboro Black. Sabi ko, ano to? Napahin ka mo na ba yun? hindi pa. Takin na, di ka kasi Sino kumanta? nagiinom because, Ano sabi mo? Hindi ka kasi ano? hindi ka kasi nagiinom di ka nagbabar Puta. Oh, hindi ako, guys, hindi kasi ako, party boy. Nung lumabas yung Taong kanta na bahay kasi yun, ako eh. sabi ko, shit, para mag-iiba yung rap music ng Pinas Sabi ko nun, kasi di ako magkasamang pakinggan yung kanta na yun. Tapos dumating si Al James, yan na, Alison Shore. Nalala ko si Alison Shore nung college, 2017, 2018. Pinapatugtog ko. Di pa kilala ni Rowan yun. Sil- Hmm. Magkasama sila ni Ida, pinapatugtog ko yung na yun, Alison Shore na yun. Di ba kinakata na niya na lagi, pinapatugtog pa nagkasama tayo. Sila, ako, Ah, alam mo naman ako eh. di ba? Nakikisabay lang ako sa inyo eh. Oo. Pag nasa kotse, di ba? Yun yung pinapatugtog, di ba? Alison Oo. Shore. Yun yung Mga kanta pinapatugtog. ni Wen. Yun yung pinapatugtog ko nun. Sabi ko na di pa niya di pa pupasok sa sistema niya, alam mo yun. Pero pinapatugtog na sa tenga niya. si ano si Okay. si Kyo, sino pa ba? Si Al James, basically Al James kasi hitmaker Bawat labas ng kanta niya patok Patok. Mm. Then syempre ito rin yung year na rap music is everything. Lalo na pag umiinom ka, pag tugtog na si Drake, si Chance, si Migos, tangina, alam na, it's party na. Parang hype man na. Post Malone, lalo na Tapos yung kapag kapag kapisado mo pa yung mga lyrics, uh, no? lumabas yung congratulations ni Post Malone, tangina, ibang time yun. Then, dumating din yung soft boy era. Clyro, What's soft boy era? yung Boy Pablo, si Rex Orange. Rex Orange ba? Mm. Rex Oh, Orange Country? Nakalimutan ko na yung pangalan niya, haba kasi. Bale, yun yung parang soft boy era ng music. Yun yung sumisikat nun, di ba? Dati, pop. pop. From nung, grade school, 2010, pop, K-pop, di ba? Mm. Tapos, Tapos nung time biglang na yun, nag-iba-iba na. Rap. uh, Sunod rap. naging yun. Yun yung parang sumisikat sa mainstream nun. Tapos, meron pa si pala nun, yung B Bado B. Yun ba yung pala niya? Hindi And ko don't wanna malala. stay away for too long. Yung coffee. Don't go to Pinoy, bed. Pinoy yun Take eh. coffee Ah, for your head. Pinoy ah, yun? oh, Na, na, di ko, Wait, alam what? mo yun, search mo, umuwi nga siya ng Pinas eh. May music, alam mo yung music na yun pag nakita mo yung latest, di ko sure kung latest na yun eh. Di ba? Don't go to bed. Oo nga, no? Deathbed Band. Litbit. Dahil Yeah. kasi ito yung mga music taste nyo kasi, parang, kasi ewan ko, ang weirdo ko kasi when it comes to music. Mm. Hindi, very mainstream ako for Mm. music. Wala namang masama doon. Like, di Pero, ba? like, 'di ba, kung ano sikat usually, pero may mga song ako na tawag dun, na hindi ko rin kaya mabitawan kasi like sobrang tumatak sa akin ganyan. Mm. Parang for example, Life is a Highway, Rascal Flatts. Ah, Kung alam niyo 'yun, tumatak siya sa akin kasi, dahil sa movie na Cars. mm.
yung scene na nandun siya, "Life is a Oo, highway." sa may bangin, may Yun. So, kanyang parang ano. kumbaga when it comes to music, I remember music through experience. Mm, So, parang ano lang din yun, parang when I'm watching a movie ta's may magandang OST ganyan, ah, or na nasa labas ako may narinig ako sa radyo, parang mhm, yung Leaves sa Ben and Ben sa radyo ko narinig, oo, yung Leaves. Tapos napanood ko sila sa UP Fair bago sila sumikat, hmm, na parang dinadaanan lang sila ng mga tao. hmm, Ta's inaantay ko yung kantang Leaves kasi yun lang yung alam kong kanta nila at that oo, time. oo. Ay So, ito parang ano, sige ano yun? since nasabi mo yung Leaves, the way ko siya na-discover, nagdo-Dota ako nun sa may harap ng FPU. Kami Alin yung nila ano, Ben and Ben? sabi ko, parang gusto ko ng kantang ano, kantang Chill ewan lang. ko, ewan ko, basta parang gano'n, chill, ewan ko, Oo. papakinggan ko na lang. Nung nag-play yun, sabi ko, puta, ganda Okey 'to, nito, Oo, okay 'to, 'di ba? Gano'n yung feeling, Tapos, eh. tapos akala ko foreign sila. 'Di ba? Kasi May gano'n kasi silang yung effect. kasi yung kasunod nun, Ride Home. Oh, Hindi ko pa isa ko pang paborito 'yan na Ride hindi Home. ko alam yung kantang Kathang Isip at that time, hindi ko alam yun. Hmm. Sumikat lang yung Kathang Isip dahil medyo sumikat na din sila at that time. Sabi ko, tangina, maganda rin pala 'to, sabi ko. Kasi hindi ko Yung Ride Home pinapakinggan tol, yun. sobrang Oh, ewan ko, sobrang cliche kung iisipin mo pero pinakikinggan ko siya 'pag pauwi ako. oo. Kasi nga Well, Ride Home, eh. music are meant to be played naman depende sa mood mo rin eh. Or what's True, happening true. in your life. 'Di Yeah. ba? So So, parang 'pag na, na, pinakikinggan ko kasi yung uh, Ride Home, ano ba yung so I'm coming home na to na you. na so I'm coming home to you. Uh, Parang ano, 'pag pinakikinggan ko siya, parang lagi akong may uuwian, parang gano'n. mm, Uwi ako sa pamilya ko, uwi ako mm, sa mga pusa ko, sa aso ko, uh, uh, 'di ba? so nasabi mo rin parang ano yun, parang true experience yung ano mo, music mo. Parang gano'n. At some point Tumatak tumatatak. may gano'n din Sige ako ano? like naalala ko yung may memory card ako dati na 16 GB na from high school to college, first year college. Dala-dala ko. Hmm, Yung laman ng music na yun, mga napasa sa aking kanta ng mga tao. ng iba-iba, klase Na gano'n? wala rin may nag-recommend na, "Ay, maganda 'tong kantang 'to, pakinggan mo." At some point nandun yung ano, may Ed Sheeran na kanta dun. Tapos Kailan 'to, high school, yep, college? high school to college. Hala, ba't ako di mo binigay sa'kin yung SD card na yun? Hindi Hindi, kasi wala kasi akong hindi, taste sa music, guys. Pasensya hindi. na. Gago. Hindi ko binigay, nag-recommend lang. Pero akin yun, ako lang nag-download. Okey, okey. Mm. Akala ko pinasa-pasa mo sa Hindi, ibang hindi, tao. hindi. Tapos lagyan niyo nga yung kantang gusto niyo. Mm. Naalala ko, naalala ko pa, may sinabihan ako nung isa eh. Kung matatandaan niya yun. Na- Ano, siguro matatandaan niya pag sinabi ko ulit to eh. Ano ba sinabi Sabi mo? ko, hindi ako nagde-delete ng music na other song kahit hindi ko na siya pinapakinggan kasi parang memory ng tao yun nung binigay yung kanta na Hmm, yun. Naalala ko tuloy yung, alam mo yung kanta na cover lang to eh, ni Calum Scott. hmm, Yung anong pinakasikat kanta? niyang kanta. Ano, Yung yung, title? Calum Scott. yung pinakasikat, search mo. Calum Scott, You Yung, Are ang the pangalan na, Reason. hindi. You are the reason. Hindi yun. Yung dati Hindi pa, yun? like, I'm in the Dancing, corner. I'm in the corner. watching you whisper. Yun. Oh. Yun. Ano yun? Anong title nun? Kalimutan ko. I've been in your world. I'm not the guy. Yun, di ba? Uh, Dancing on my own. Ayun, Dancing on Mhm. My Own. 2016. Yeah. I'll be Yeah. dancing on my own. May nakakausap ako nun, like, parang sa Twitter lang yun eh. Dati pa yun. Tagal na. Sabi, nung time ko Nakausap yun, like how? chat.
Kasi Chat. music din ang interest eh. Okay. So pinag-isay ko, putang ina, iba tong kantang to ah. Like nung, alam mo yung napakinggan ko yun, parang on repeat, kahit hindi ko siya nafe-feel, on repeat. Kasi Oo. ang ganda ng, ang ganda Ano? ng voice niya. Like saktong-sakto sa, hindi siya sobra, hindi siya kulang. Hindi siya, Parang nai-scratch niya yung utak mo na ano, na pag kinamakanta siya. Ganun yung ano, yung pag feeling niya sa akin nun. bumibirit siya. Ganun yung feeling niya sa akin nun. Ay, nakalimutan ko pala. Ano, Ano? dati, kung ano, like in high school, wala akong alam sa 80s music. Like Ulul? hindi ko kilala yung Queen, hindi ko kilala yung ano, yung iba Aerosmith. Alam ko lang kata ng Aerosmith yung isa dahil kagabi, yung I Don't Wanna Miss a Thing, yun lang alam ko doon. So nung high school tayo, third year, doon ako nag-discover. Rolling Stones, napahinggan ko na. Yung mga OG Queen, rock, like, uh, 80s, Queen, 70s. The Beatles. Basta doon ko siya na discover ng kanta Dun na like, lumawak. doon lumawak. Lumawak yung ano mo, Oh, discography mo. meron pa yung ano, ito 2020. Nakinig ulit ako ng, hindi, 2019, nakinig ulit ako ng The Beatles. John Lennon, Hmm. Yellow, basta yung kanta na Yellow Paul Submarine. McCartney. Paul McCartney, ang dami. Balik ko lang, Alam baka mo, nakalimutan ko kasi sabihin eh. Beatles changed the world. To be honest, Mm. kahit hindi ako, si papa ko kasi like super fan talaga ng Beatles. So Almost parang, every noon taon kasi bumisita sila dito eh. bumisita nga sila dito. So ano sila, like grabe yung ginawa nilang change sa music industry. Like Mm. hindi rin enough yung episode na to share yung ano Oo. ko ano ginawa nila, pero basta kung Beatles, I'm ashamed lang sa mga may mga video sa TikTok pag tinatanong mo, "Do you know who the Beatles are?" Oh, Tas yun. no. Oh, yun. Tapos sasabihin nila, who are the Beatles?" Parang, Yep. parang shit, Tumatanda ka na mapapaganon ka rin na at the lang eh. same time. Oh, 'di ba mare-realize mo na, tayo na Mm. video alam yung Beatles. Gano'n na ba ako katanda? Oh, di ba? Like Like, hindi nga natin time yung Beatles eh. mm. Like di natin generation yun eh. Pero like yun yung Yun, maganda sa music. Like oh, even generations timeless. apart, Oo. very timeless. Like isipin mo, si Richard Marx, Oh. kung I'll be right here I'll be right here waiting for you. Yung Yung mga kanta na kanta sa yun, video eh, 'di ba? Yung mga basically. kanta sa video kay, yung mga kanta na yun, guys. Kung isipin nyo, like si Richard Marx, Michael ang tanda na niya, Michael Jackson, Michael Learns to Rock. 'di ba? Like it's Dami, so madami. fucking timeless. So Mm. isipin nyo, yung mga kanta natin ngayon as our generation ngayon. Generation nyo, mga ano kayo, mga Gen bata, Zs. mga Gen Zs. Ano yung mga kanta nyo ngayon after 50, 100 years? Ano yung kanta nyo ngayon will be considered like parang ano, like the classics, Oo. the OG, parang Oo. ganon. At your Since, time sa future. since nasabi mo yan, alam mo bakit magagandang kanta lang ang mga natatandaan ngayon? Like in the Kasi old songs. Sabi ko, like, parang may nagkasabi, di ba? Ang ganda ng mga old songs, no? Parang walang pangit. walang tapon. Walang tapon. You Oo, know why? sige. Bakit? Kasi basically, repeat sa radio. Pag repeat sa radio, matatandaan ng tao. True. Then, dumating ang YouTube. Siyempre, yung mga tao rin, matatanda. Pipiliin nila yung mga kanta na True. natatandaan nila na magaganda. At yun yung Mhm. matatandaan hanggat so and so forth, like 70s to 80s to Passing on the 90s. knowledge, di ba? Passing on. Parang very timeless and shit. Uh, The way music touches. Uso. Ayun, tayo na ano ako. Di, tsaka, Kinikilabutan ako. ito nakalimutan ko rin kwento Franco. Oh, shit, Franco. Kailan ko lang Frank, din sila na ano. for me, Franco at that time na gusto ko magbanda kasi nag-aaral ako ng drums sa UP.
At that time, parang sabi ko, gusto ko yung genre nila. Gusto ko ganun yung palo ko. Like, super band sila na like, consist of bassist ng Parokya ni Edgar, drummer ng Mm. Urban Dub, vocalist ng Urban Dub, si Eight ng Greyhounds, Keso, tapos si Franco. Well, magkakakilala na sila. So, nung time na yun, ang totoong parang tawag dito, ba't ko gusto mag-drums? Kasi sa Dream Mm. Theater, like Mike Portnoy, nakuha niya yung pagda-drums ata ng kantang Pearl, wait, kalimutan ko ng banda yun, basta namatay na kasi yung drummer na yun eh. Isa Mm. sa mga pinamagaling na drummer din. The way siya mag-drums, isipin mo, if yung nagigitara, isipin mo, mag-make ka ng sound. Like, Teong, 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 yan, yan. Kaya niyang i-replicate yun sa Sa drums. gitara? Ah, sa Oo, drums! oo. Like, pag pinakinggan mo kasi sila na nagsasagutan, like, the way siya mag-drums is, yung yung hits, the way it hits the cymbals, the toms, ano siya, para siyang feeler to everything na nangyayari Sa music. sa music na sa Dream Theater as a band. Meron Mm. siyang time na parang alam mo yun, parang this is moment, tas to the solo, guitar, bass, then piano. Talaga siya accompaniment, like the way siya mag-drum, na niya, nasasagot niya yung parang kailangan nung kanta. Hindi siya sobra. Mm. Never parang in my perspective, parang never naging sobra yung pag-drums niya sa mga kanta na ginawa nila. Though Eh. you feel ko yung isa lang kasi the way sila mag-write is iba-iba yung signature. Ang pinaka basic na time signature ng kanta to everything, 4-4-4. Every 4-4. pop, every song, 1-2-3-4, 1 2 1. 3 4. So sila, mga tanginang mga halimaw, sa kanta nila, nag-iiba-iba sila ng time signature. Eh? Pero, yep. Puta, ang hirap nun. Pero the way na nag-iiba yung time signature, hindi mo napapansin, para pa rin siyang 4-4. Pag pinakinggan mo siya. Ang hirap nun. Kunyari, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4. Basta ganun. Search mo yung Dance of Eternity playthrough with Mark Portnoy. Yung pinapakita niya yung time signature na binibilang niya, yung Ah. timing ng Like parang kanta. iniisip ko pa lang. Iniisip Oo. ko pa lang pero parang ang hirap na. Oo. Iniisip ko pa lang na magpapalit ng time signature at the middle of a Oo. song. Oo. Tapos hindi mo mapapansin. Mm. Like, damn. Hirap nun, par. Oo. So yung pinaka basic na kanta nila nun, yung I Walk Beside You na 4 minutes lang. Basically, ang average songs nila 7 to 8 minutes. Meron silang 24 minutes, 18 minutes, Diba, very 14 minutes. unconventional. Unconventional. Well, the way progressive kasi sa progressive metal, dahan-dahan siya. Ang hirap i-explain eh. Kasi, sabihin natin merong melody number 1. Melody number 1 Then, Ah. parang isip ka na melody number 1. Melody number 1, melody number 2, mas complicated na melody number 1. Then, 3, 4, depende sa sa parang Flow ng situation, kanta. sa flow ng kanta. Parang Mm. ganun. So, parang gitara, tapos biglang may drums na parang nasumasagot. Ang hirap i-explain. Pakinggan mo. So, Like, ede, ganyan may na. tanong ko sa'yo. Oh. Naniniwala ka ba na yung drums is yung parang heart ng banda? Actually, ang totoong What heart do you ng think ang totoong of heart that? ng banda is the metronome. Ah, Pero alam mo yung mga sinusuot ng mga ng in-ear IEMs? monitors, Mm. like mga
K-pops, anything. Basta nakikita mo kung Lahat yun, may metronome yun. ah, kung nanonood kayo ng concert, nakita nyo meron silang ganito, either gusto nila naririnig yung boses Back. nila or backtrack or may Mm. nakiklik. Yung Pwedeng metronome ano eh, nga. pwedeng halo-halo yun eh. Minsan sa basis, ang gusto lang niya marinig, yung drums. Minsan yung drummer gusto lang niya marinig, bass. Depende sa taste, depende sa preference ng ano. Mm. So kasi pag nasa stage ka, alam mo yung mga speaker na nakaharap. Yeah, like super ano kasi yun eh. Yun yung old way para marinig nila yung tunog nila. Kasi pag naka-face yung ganun yung speaker, hindi nila naririnig yung sarili nila. Isipin mo yung Yeah. speakers malalayo. Though marinig mo onte, ikaw yung pumapalo sa harapan eh. Alam mo yun? True. Or ikaw yung tumutugtog, hindi mo maririnig yun. So through in-ear monitors, maririnig nila yung For sure, kanta may nila. delay din yun. Kasi, Hindi, wala. di ba? Hindi, I mean, when it comes to ano kasi, Ay, sabi mo na to output ba? yeah, kasi kung scientifically speaking, sound moves slower than light. At Diba? some So, point, pero hindi kayang i-comprehend ng human brain. Okay. Pero minsan meron ding ano eh, yung pag yung pangit yung ano, yung in-ear, yung pangit yung monitoring sound. Pag nagsasalita ka, hindi ka makapagsalita kasi nadidelay yung nadidelay. Pero yung mga ano, yung mga ayos naman, goods yun. Like, so yun nga, metronome ang pinaka ano. Heart ng banda. So pag nawala yun, GG. you're fucked. You're fucked unless may matutulong sa'yo, which is yung mga roadie. Mga tech guys ng banda. Mga banda. Or yung mga technical ng ano, yung mga concert, may kita mo yung mga isa pang ano, like pop culture moment, School of Rock. You know, if you know that movie, guys. Very solid. That's what got me into ano, like banda din. Alam mo ba? Drums yung and shit. Sino nga yung kumanta nun? Alin? Si wait lang, anong ba yun? School of Rock, si Jack Black? Hindi, yung ginamit nilang kanta. Anong kanta? Alam mo yung sa God of sa Thor? Thor number 3. Yung tumalo siya sa rainbow. Yung kanta na yun. Ano nga yun? Sino nga yung banda yun? Wait lang. Thor OST. Thor Ragnarok to, di ba? Ragnarok. Led Zeppelin? Yung Led Zeppelin. Immigrant song. Si Jack Black nagmakaawa para magamit yung kanta niya. Oo. Alam ko to. Yeah. Kasi basically parang ayaw talaga pahiram yung mga songs nila noong time na yun. Hindi nila pinapagamit. Hindi nila inaano yung rights. Yeah. Pero dahil dun parang yun, di ba? Dahil parang naka-video yun eh. Nakaganon, parang mamakaawa siya. Dagadung. Alam mo, talaga dun eh. Alam mo, sarap talaga minsan magkwento ng about music, like parang general lang. Wala lang, papasok lang sa utak mo. Tsaka ito. Well, kasi, it touches you eh. Not in a sexual way, pero it touches you. Touches your heart, touches your soul. Ito rin pala, kalimutan ko. John Mayer. Ano yung mga kanta ni John Mayer? Slow Dancing in the Rain? Slow Dancing in the Burning Room. Okay, sorry. Tapos, ang tawag dun? John Mayer! Okay. Yung yung Your Body is a Wonderland. Marami pa. Neon. Body is a Wonderland. Actually, isa sa pinaka-basic na kanta niya, pero isa sa pinakamagaling Body mag-gitara. is a Wonderland. Lose like, my mind. Eric Clapton? Eric Clapton. Magagaling mag-gitara mo ngayon. Sila John Mayer. Yung Tears in Heaven. Sino makamanta nun? Siya rin. Eric Clapton. Eric Clapton ba yun? Hindi. Tears in Heaven. Ang ganda kasi nung gitara nun eh. Ano ko siya eh. In Heaven. Oo nga, Eric Clapton nga. Diba? Tears in Heaven. Basically,
Mga, Kaya mo gitarahin yun? ewan ko, hindi na nagigitara eh. Angas Pero, talaga nun. yeah, Hindi ang ka na dami ring, nagigitara? hindi. Pero Lo. buwabalik ulit ako. Parang daan-daan. Dahil Alam niyo ba kasi, guys, dahil sa I'll just, interface, I'm sharing this, okay? I'm sharing this. Nabuo ang podcast na to dahil sa paggigitara ni Jedo. Dahil inibitahan niya ako sa Discord para pakinggan siya maggitara habang di ba nasabi mo na yun? nagtatrabaho ako. Sabi ko na ba yan? Oo, sabi mo parang tatlong beses. Tangina naman oh. Ewan ko ba? Ewan ko, Sabi. ang sarap ikwento nun eh. Oh, Ang sarap link, ikwento ng origin story. meron din mga ano nun, mga times Linkin Park, Eminem, Ano yun? mga Linkin Park, Eminem, mga times na pinakinggan ko rin sila at some point. Linkin Park. Ito rin. Naalala mo to, Imagine Dragons. Naalala ko. The way ko siya na-discover kasi sa kuya ko, sabi ko, parang gusto ko ng EDM music. Okay. Hindi ko alam yung kanta nila. Hindi ko alam. Kasi yung itsura ng ano nila, ng album cover nila, mukhang EDM. Maangas. Like Oh, design, oh, aesthetic. oh. Ang pahinga ko, puta banda rin pala sila. Hmm. So, nung time ng third year din yun, kasabayan din ng ano yun, papahinga ko yung 1975. Dun din So, ano, saan mo sila unang discover? yung ano, Imagine Dragons. sa iTunes, ng iTunes. kanta, kanta ng kuya ko. Na What ano pa, spark? pirata pa. Pera. What spark? Kumbaga, what spark di ano? Sabi Ito. mo, naghahanap ka ng EDM music. Ah, So, yun, yung parang, doon nag-spark yung curiosity ah, mo to. alam ko lang, naalala ko ng ba't ko gusto makinig ng EDM music. Hindi, what led you to Gusto kong find out? pakinggan yun. What led you to find out about Imagine EDM. Dragons? Ano? 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 Bak Bakit, ano yung rason kung bakit? Paano ako napunta sa Imagine Dragons, yun ba? Oh, What do you mean? What do you mean? like, sa'yo kasi, eto yung sa akin kasi, yung rason kung bakit ko na-discover yung Imagine Dragons is through experience ulit, movie, Ah, na napakinggan ko yung kanta nila na Radioactive sa movie na Hosts. mm, Tapos, ano, sa dulo na to, end credits na to. Tapos, Radioactive, mm, Radioactive. Sabi ko, narinig ko lang, ang angas ng kanta na yan eh. Sinearch ko yung ah, movie. Tapos, ano yung mga ah, kumanta, yung mga OST, nakita ko sila. Doon ko sila discover ah, through that. So, yun yung tanong ko sa'yo. mm. Hindi, At, yun mismo yun, kung paano ko siya discover, ganun lang. ganun, ano, through, like, Oo, curiosity of your kasi, own mind. well, napakinggan ko na yung kanta nila, pero hindi ko sila kilala nun. Pinapatugtog ng kuya ko, pero hindi ko kilala. Okay. So, nung pinindot ko yun, puta yun pala. Pero yung what led me to parang try ko mag-listen ng EDM is dahil sa cover ng kanta ni Skrillex, Bangarang ba yun? Ah, Si, ah, Bangarang! Yun ba ang yun? cover nun, drums yun, si Luke Holland. Okay. Nung kinover niya yung drums na yun, like, tangin ang galing. Bangarang ba yun o ano? Bangarang! Hindi, Tush. ano pa yung sikat niyang kanta na ni Skrillex? Ewan ko, puro ganun yung kanta ni Skrillex eh. Wait, ano yun? Skrillex. Ang pangalan nun? Ayun na. Ito na lang, ano, Skrillex. sige habang nagsisearch ka, Ah, top 5. Cinema. Alam mo yun? Top 5. Sino yung mga kanta ni Skrillex? Ah, you're Hindi ko alam. like a cinema, running forever. Alam mo yun? Hindi. Basta pa ikaw, anong ano? Hindi ko din alam. Pero napasok, kung mapapansin mo, lahat ng mga experiences ko with music came through movies. Mm.
Kasi kapag napapakinggan ko talaga sila dun sa ano, yung We Are Your Friends. Ah, Alam mo yung movie na yun? Yung DJ. parang, DJ si Zac Efron. yung sa may, ano yung scene sa may labas ng parang pool. Yes, Tapos, yan. ini-impress niya yung babae. Like, Tapos yun, para pinapakita pasayaw yung eh. BPM. Ah, 'Di ba? Parang sinasabi niya, doon ako napasok sa EDM din ng music naman. mm, Yun yung sa akin kung parang at that time after ko manood nung movie na yun, sabi ko sa sarili ko, ah, gusto ko maging DJ. Ganun ako manood ng movie. Tangina nung after ko manood ng Interstellar, tangina gusto ko talaga maging astronaut. Ba't di ako naging astronaut? Nung nanood ako ng Social Network, tangina ba't di ako naging magaling sa ah, coding? Ganun ako mm. manood ng every time manood ako ng movie. Parang So, gusto parang kong gusto mong meron ako parang tawag doon, parang gusto mong gawin i yun. i Parang gusto gawin mong din yun. Gusto kong ano sa, ma-achieve. oo. So, So, ma-achieve yun. so ano yung sinasabi mong tatanong mo Top sa akin? 5. Top 5 nga Kanina, lang. top 5 kanta Ako? that change your Tangina, life. tatanungin mo ako ng top 5 na. Top At, 3. at Top this, 3. at this hour? Diba? Depende. At this hour, guys, time check, 1:30 na ng umaga. Nandito kami, nag-uusap kami about life. And, wait lang. Mahirap eh. Kasi iba't ibang genre, iba't ibang, ano eh. Mas natin. Wait lang. Hindi. Tandaan mo yung tanong ko. Top 3 top 3 Oo nga. songs that changed your life Oo nga. or had a big impact in your life. Impact. Sige, sabihin natin yung Dream Theater. Uh, paano nakatang to? The Spirit Carries On. Mm. Doon mo makikita yung soulful music nila. Hindi yung technical soulful yun. Ng Dream Theater. Oo. So, pakinggan mo mamaya. Matutulog ka, baka di ka makatulog eh. Papakinggan Ah, natin tayong dalawa. After natin mag-record, hindi kami matutulog, guys. Papakinggan namin yung mga kanta so, na pinagsabi niya. top 3 change my life. Wait. May natatandaan ako eh. Stress ko lang talaga siya. Nakikita niyo yung mukha niya, makikita niyo kasi naka-video to eh. Sa stress siya ngayon. Actually, meron pa ako pinapakinggan din na genre nun, math rock. Ayun, walang ano yun, walang, Scream. hindi, walang ano yun, walang kumakanta. Ano? Pure musicality Ano lang. lang, instrumental lang talaga. Instrumental lang. Ichikon Bini. Japanese band yun dati. Ewan ko lang So kung ganun kasama pa yan? rin Sa sila. top 2 mo yan? Hindi. Gagi, meron akong nakalimutan ko kung ano to. Basta natatanda ko kasi Top parang 1. ano eh. Basta top 1 mo yung sa Dream Theater. Hindi top 1 yun. Parang, Wala pa. hindi, wala akong masasabing top 1 kasi Okay. Sige, top 3 magbigay ka lang. ng tatlo. Magbigay ka lang ng tatlo. Putang ina, kailangan ko tignan Without yun. ranking. Kailangan ko tignan yung Spotify ko, ang puta. Gago, dami nito. Sige, Top 5. sabihin natin para matapos parang bigyan ko ng genre ng Arbitrary over October. Banda. And Banda ba yan? O kanta? banda and song Okay. nila. Over October, kanta Arbitrary. Okay. Then sige, mag-isip tayo ng ibang ito. Change my parang Turnover. Bye. Wait lang, Turnover. Pangalan ng banda, Turnover. Turnover yung banda. Okay, sorry. Wait, anong title dun? Actually, yung buong album nila gusto ko eh. Yung Stress ko lang talaga. yung kanta nilang, 1:30. yung album nilang Peripheral Vision, yun yung Okay. Ano pa? Last na. Cutting My Fingers Off. Turnover. Okay. Yun yung top 3 mo? Hindi ko yung top 3 parang matapos lang tayo. Pero maganda yung mga kantang yan. Pero isa sa top 3 na nag-change parang na-influence. Yung sa Dream Theater.
Yung Yung sa dalawa, Dream Team. maganda pa rin para sa akin. Pero maganda rin yung song na yun. For me. Yeah. Ito sa akin, top 3. I-take notes mo to, Dre. Take notes Hindi. ng puta. Pakinggan nyo, guys. Kasi yung music taste ko, hindi naman kasing ganda ng music taste ni Dre, pero I have emotions. No, I am. wala ding ranking, pero Sleeping at Last, Neptune, pakinggan nyo yun. Gandang kanta. Kumbaga, nainlove ako sa banda nila dahil doon, sa kanta ngayon. Mm. Inintroduce lang siya sa akin ng isang friend nung college. Pahinga ko daw. Kumbaga, pampakalma. Like, Mm. sobrang, yung musicality nila more on uh, soothing, calmness, ethereal. Ganun yung feeling pag pinakinggan sila. Sleeping at Last, Neptune. And then, Hans Zimmer, Interstellar. Yung, Yung kanta. Yung piano. yung, yung Oo. piece niya sa Oo. piano. Yung, yun nga, yun yung sinasabi ko. Ano pa ba? Pabilis na pabilis. Oo, Change My Life. Parang hirap nga din, no? Canon Sabi ko sa'yo Rock. eh. Bakit? Sabi sa'yo, mahirap pag-isip eh. Mahirap, Ganitong pero oras pa. yun, Canon Rock. At saka Canon D. mag-ano ako, mag-ano ako, parang ano yun? Di ba top 3, meron akong parang, ang tawag doon, hindi siya kasama sa top 3. Alam mo sa Watch Mojo? Ano yun? Special mention? Special mention. Kanta ng December number 5. Untitled kasi yung kanta na yun. Hindi, na-imagine ko lang kasi. Tapos Jackson 5. December 5, tapos 5 sila. Tapos na-imagine ko tuloy. Sige na, sorry. December Untitled kasi yung kanta na yun. So, ang pangalan nung na-receive, nung na-receive ko yung kanta na yun, sa cellphone ko, pangalan niya, number 5. Okay. Unreleased song siya. At some point, Number 5? Like NO.5? Hashtag. Okay. Hashtag 5. So, untitled song siya. Oh. So, at some point, plinay ko yun sa story sa Instagram. Hindi ko alam kung napahinggan nyo. Pero isa yun sa mga favorite kong kanta. Unreleased yun walang may alam na kanta din. Hindi siya release sa internet. Paano mo nalaman? Paano mo napakinggan? Kung unreleased? Dahil sa kuya ko. Kasi, meron siya. Ang December Ave nun, ang pangalan nila is The Sense of Sound. Taga-US sila eh. Before sila maging December Ab. The Sense of Sound. The Sense of Sound. Yun yung album, parang parang project. Finals kanta. Dahil sa thesis nagawa ang December. Parang thesis ata nila. Parang music major ata kasi sila nung time na yun. Wow, product placement. Guys. Minute made ang puta. So yeah, yun lang. Gusto nyo ng part 2 po, utang. You want a part 2, guys? Comment down below kung ano. Kasi guys, wait lang bago natin i-ending yung outro episode na to. This episode is very geared towards music listeners, no? Very geared towards Jello din as a person. Kasi nga, ungodly music taste lang meron. What the fuck? So, sa mga listeners natin dyan, magkakaroon tayo ng episode in the future na all about movies naman. Para geared towards sa akin naman ng content.
'di ba? Yeah. Yung Ano, ganito ulit, yung kaming ah, dalawa lang ulit, ah, tapos, kasi kapag marami kami ang daming opinyon yan, eh, mm. 'di ba? So at least ito dalawa dalawa lang kami nag-uusap about stuff and shit, Mali pop culture. ibang tao yung nandito. 1v1. Hindi ako, Puwede, 'di ba? Wait nyo lang. puwede. Ito para wait lang, So, honorable mention. sino? Oh, Jeja View. OPM yun, Jeja View. putang ina, akala ko naman kung sino yung i-shoutout ko, gago. Hindi, Na parang baka maluto, Jeja View. special mention. Uh, Outro na tayo, eh, kasi wait lang, kasi ito. Kaya alam si Joy Spring, 'di ba? ay crush ko yun. Everybody's girl crush at that time. Meron silang Crush ko yun. kanta yung Jeja View Summer 2011. Panoorin mo yung music video na yun. Wag na, Mag, ma-inlove ulit ako kay Joy Spring. Magfe-feeling in high school ka ulit. Summer 2011 yung kanta pero na-release 2012. Summer of 2011. Okay. Sige, pakinggan natin. Pagkatapos nito, papakinggan namin lahat ng mga pinagsabi niyang Tsaka, kanta. Ucho Conbini. Tandaan nyo, Ucho Conbini. Kung gusto nyo na Papakinggan namin parang, lahat ng mga kung gusto kanta. nyo ng matrack type shit. Yeah. Japanese band yun, by the way. Kumakanta rin yun. Last Yeah, na, so yun. Radwimps. Pakinggan yung Radwimps. Tangina nyo. Yun lang. Yun lang. So, this has been Yeah, Brothers this and is Pillar. Andre. This Paalam. has been Pids. Yeah, it's Andre. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Peace. Paalam. Peace.